Atensyon! Sino bang hindi gusto ng atensyon? Kahit sino naman nagkakaroon ng satisfaction sa ego nila nung napansin sila. Hindi natin yung matatanggi. Kahit ako, hindi ko pwede itanggi. Sa simpleng like nga na makukuha mo, nagkakaroon ka ng dopamine hit na sobrang nagsasatisfy sa'yo. Huwag mo na i-deny dahil totoo naman na masarap makakuha ng atensyon. Wala namang masama doon, di ba? O meron. Do anything for clout. Do anything for clout. Dumating na tayo sa point na nakaka-addict yung attention. Ganyan ko matatawag yung clout. Nandito na tayo sa henerasyon na sobrang satisfying ng attention kaya kung ano-ano nang handang gawin ng mga tao sa harap ng camera para mapansin. Pag sumikat ka, famous ka. Pag sumikat ka mula sa issue o isang uri ng kahibangan, may clout ka. Dati sobrang solid ng internet, puro tawanan, biroan at kung ano-ano pang positive na mga bagay mga nangyari. Ang boring ng childhood mo kung pinanganak ka sa generation na to tapos kahit isang beses, hindi mo na-try gumawa ng sarili mong YouTube channel. Ginawa natin yun ng mga bata tayo mainly for fun at sa pag-iisip na baka sumikat tayo. Bata pa tayo nun eh. Ngayon, may naiwan tayong memories na habang buhay na nasa internet. Okay na. Kasalukuyan, ito ako gumagawa ng videos at kung ano-ano sinasabi. Masaya yung idea na magkaroon ng mga tao na nagre-resonate sa'yo. Pero bala kayo, gusto ko lang gumawa at mag-upload ng mga makabuluhang video. Kasi why not? Sayang naman yung skills ko. Manood sinong gusto manood at kung ayaw nyo, never naman ako namilit. Teka, ba't ka ba nanonood sa akin? Para sumaya? Pasensya ka na, pero hindi ako nandito para magpasaya. Target audience ko lahat ng taong may isip. Nandito ako para paganahin utak mo. Dahil ang katotohanan, kapag mas may sense mga content mo at mas may value ka na bibigay, mas konti makaka-discover sa'yo. Sobrang evident nyan. Gumawa ka ng bagong account. Una mong mga makikita mga video na puro pambata, satisfying, clickbait at kung ano-ano pang mga video na walang kamunasan. Oo, may napapala ka pero panay panandalian. Oo, may papakita ko sa'yo. Kapag nag-sign out ka o kaya gumamit ka ng walang account o kaya bago yung account mo, yung mga makikita mong video, panay mga walang kwenta, panay mga clickbait, panay mga satisfying, yung wala kang mapapala, panay mga may araw, may ganon. May papakita ka sa'yo. Oh, una, bata. Di ba dapat naglalaro sa labas yung mga bata at ine-enjoy nila yung pagiging bata? Imbes na mag-cellphone sila maghapon at ma-expose sa mga content na kung ano-ano yung magiging epekto sa kanila. Oh. Hindi ko sinasabing ko lang kwenta si Mr. Beast pero alam natin lahat na panandali ang saya lang napapala natin pag nanonood tayo ng mga ganyan. Hindi gumagana utak natin kapag laging ganyang klaseng content mga pinapanood natin. Pero oo, solid yan si Mr. Beast. Mabait, tumutulong sa kapwa. Diba? Oh. Oh, diba lahat sila nakanganga? Bitch, this is fame, not clout. Mapapansin mo yan kahit sa music. Ang konti nilang nang gumagawa ng kantang may sense yung lyrics. Kadalasan naman yung mga may interest lang sa poetry yung marunong mag-appreciate ng lyrics. Bukod pa doon, may mga taong kagaya ko na na-appreciate yung music production dahil producer sila. Parang paulit-ulit na lang lahat ng love song pero pinapakinggan mo pa rin kasi catchy. Kahit naman ako aminado na mostly walang sense yung lyrics ng mga kantang pinapakinggan ko. Pero maganda kasi yung tunog sa tenga ko kaya pinapakinggan ko pa rin. I get those goosebumps every time. Kung hindi walang sense, yung pagiging relatable yung dahilan kung bakit nagugustuhan ng mga tao yung content kahit napaka-mid at napaka-talentless nung paraan ng pagkaka-deliver. Pinopromote nila yung mga bagay na magsasatisfy siya ng panandalian. Lahat nakatuon sa pagiging masaya. Hindi na marunong mag-isip yung iba. Hindi nila pinopromote yung idea ng critical thinking to the point na kung ano lang makita mo basta sinabi nila maniniwala ka na agad. Totoo na agad yun para sa'yo. Hindi ka na nag-iisip kasi sila na yung nag-iisip para sa'yo. Ito yung tama sa'yo kasi ito rin yung tama para sa kanila. Lahat nag-e-echo. Hala, parehas kami ng opinion. Ibig sabihin, parehas kaming tama. Lahat naging cope. Walang critical thinking. Kapag may drama yung mga sikat sa social media, updated na updated ka. Hindi mo ba napapansin na ang daming sikat o viral na personality yung nagiging relevant kasi nasangkot sila sa issue? Clout. Ganyan-ganyan yung clout. Matalino rin sila kasi alam nila na mas maintriga yung tao. Kaya wala na silang pakialam kahit masayang nila oras mo dahil meron silang napapalang clout na mamonetize nila ang attention mo na nasasayang. Biro mo mga personal na alitan pinapublic. Pinupost yung screenshots ng mga private na conversations na napakadaling i-manipulate. Konting crap lang masama na yung kaaway mo.
Tapos dinadahilan na for awareness daw, pero in reality, di nyo nare-realize na ang gain nyo doon ay atensyon at simpatsya. Kaya sira agad yung opposition niya kahit wala pa yung side niya. Kwento mo yun eh. Paano manalo sa issue? Paunahan mag-post. Paunahan sirain yung kaaway mo sa madla. Sobrang effective niyan kasi alam ng mga ganyang klaseng tao na mas madali gamitin ang patos. Alam nilang mas effective yung patos kesa sa logos kasi para sa mga tao, mas madaling makadama kesa mag-isip. Paano magkaroon ng clout? According sa internet, maraming paraan at lahat to nasaksihan na natin. Magsimula ka ng away, kasangkot ang isang sikat na personalidad out of nowhere. Gumawa ka ng basurang kanta na may zero overall effort na ibabash ng mga tao sa internet. Gumawa ka ng fake na story tungkol sa sarili mo. Mas fake, mas pagtatawanan ka ng mga tao. Maging masama ka sa mata ng madla. Totoo yan, may mga taong handang mabuhay nang may imahe na laging nababash. Nabubuhay lang sila ng ganon kasi yun yung bumubuhay sa kanila eh. Kumikita sila dahil bawat views na nakukuha nila ay madali na lang nagagawang pera. Sa mata ng mga tao sa internet, meron akong tinatawag na digital debt. DD. DD ka na kapag may issue na pumutok tungkol sa'yo tapos masama ka. Habang buhay na yung tatatak sa utak ng mga tao. Habang buhay na tatatak yung di umano masamang ginawa mo. Kahit walang valid na ebidensya, basta naniwala sila na masama ka na lagi sa kanila. Bura lahat ng mabuting ginawa mo kahit ma-outweigh pa nun yung mga masama. Pwede ka ma-resurrect pag yung issue mo umabot sa korte tas napatunayan na inosente ka. O kaya, pag siniwerte ka na nakalimutan ng mga tao yung akusasyon sa'yo. Pero once na kumalat na masama ka, maniniwala na agad yung mga tao dun. Kaya kapag may issue, alam mo na, genuine man yung issue o hindi, may mga taong nagbe-benefit sa issue. Content yun eh, sasawsaw talaga sila. Hindi rin kasi tayo nagtatanong sa sarili na, bakit ba may pakialam ako dito? May napapala ba ako dito? At kadalasan, ang sagot ay dahil lahat ng tao nakatuon dun yung atensyon at panay walang napapala. Alam mo anong pwedeng mapala? Development ng critical thinking skills mo sa bawat oras na tinitignan mo yung issue sa isang napaka-critical na pamamaraan. Kaya magsimula ka na mag-isip.